Dalawa, Malayan Colleges, Laguna. Sino mo nag-aaral yan? Wow! Ang laki ng school ni Kuya. Oo nga. Talaga to si Google, hindi maasahan eh. Ang layo ng tinuro eh. Pinaikot-ikot tuloy kami sa looban ng Eton. Nakapasyal lang wala sa oras. Kapuyaw lang pala eh. Ito yan, dito siya. Additional ano to kuya? Itong bagong ano, paved na to? Oo, dalawa. Galing ah. Nagdagdag ng ano ah. Dalawang ano lane. 2 lanes. Oh, hindi nagdag. Ayos yan. Para hindi masyado matraffic na. Traffic. Yan, sa kabilang side. Hindi pa. Ah, hindi pa ba yan? Pero dito tayo umakyat kanina. Doon sa kabilang side, sa akyatan. Magkahakot pa to ng ano. Ano kaya hakutin? Ah, kotse. Kotse hakutin ito. Ang dami ako natutunan doon sa economic briefing na yun ah. Walang yan. Nakailang tanong ako ah. Sikat na sikat si Dongsung. Nakailang tanong ako. Doon. Buti na lang pala pumunta ako. Dadalawa lang kaming taga Rosario nakarating sa client ng RCBC EPSA. Kawawa naman. Kawawa naman sila Miss Rina kung hindi din pala kami dumating nung dalawa na yun. OM at saka Dongsung lang nakarating. Pero in fairness dami ko natutunan. So yung mga gustong makaalam kung ano yung natutunan ko, pag i-check nyo yung dinownload ko para may idea din kayo kung ano yung mga insights at saka yung mga ideas or facts na sinabi ng economic advisor ng RCBC. The future is bright for the Philippines. Unti-unti talagang paganda ng paganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi man siya ganun kadali, pero talagang paakyat. Going up, not going down. Sabi nga lang, sana abutan pa natin. At least, maganda yung ano, maganda yung future ng Philippines. At sinasabi na tayo na, Philippines na ang next na ano, pinaka maunlad sa Asia. Tingnan mo nga isang senyalis yan Kung hindi ba dumadami ang pera ng mga Pilipino kulang na yung lane ng SLEX, kailangang dagdagan dahil dumarami yung bumibili ng di ba? Ang Philippines ang number 10 sa benta ng Toyota around the world. Sabihin ganun kadaming Pilipino ang may kakayahang bumili ng sasakyan. Around the world yun pang number 10, hindi biro yun. Daming pera pambili ng sasakyan. Dati okay na yung 2 lane lang ng SLEX ngayon hindi na kuya. Hindi na igi, 3 lane lang dati na. Ay hindi na igi. Pati itong kabila dinadagdagan na rin. So anong nawala rito? Yung gitna? Ano ba gitna natin dito? Lupa lang? Hindi na wala na pala yung island. Sorry, naunahan namin kayo. Uy, van
Tapos ang pinya, number 1 ang Philippines pag-export. Alas 3. Buti maaga-aga natapos. Tatapusin talaga yun. Oo. Kasi ang plano, ang nasa program 3 o'clock eh. Anong oras tayo malis kuya doon? Dagdag sila sa oras. Kaya anong oras tayo eksakto umalis sa doon sa parking? Hindi napansin mo ba? Wala stress. Wala pa 3 na umalis tayo? Dito rin naman. O 3 na? 3:55. Ay, 2:53. 55? Oo, kasi nag-picture pa ako doon sa sa baba eh. Dito tayo para na traffic kanina, no? Oo, dito. Lamig, kuya. Bawasan yung aircon natin. Lamig. Yan. Lamig. Wow, bilis. Hop, sige. Kala ko sasabayan din niya eh. Mabuli ko. Kiki sila. Wag, muna bulit. Kaya muna. Relax lang tayo. Baka habulin din natin ng ating Bahala sila dyan. bahala sila Yan, dyan. yung mga kahoy na tinanggal. Ay, sayang naman yung mga kahoy na tinanggal. Oh, yun daw yung mga kahoy na tinanggal dito sa gilid. Nakakalungkot. Ganun talaga. Kabalika talaga yan ng pag-unlad. Yung environment, nasasagasaan natin. Kailangan pa man din natin ng puno. Tapos nagbawas pa. Oh, sad. So sad. So, wala naman choice. Kailangan. Kasi dumadami na nga talaga ang ang mga sasakyan. So, hindi na talaga maka-cope up yung 3 lane lang. Parang uulan. Ha? Wala. Hindi na siguro. Number 1 na trend ngayon na business, yun nga, yung tinuro mo sa akin kanina, yung electric cars. Number 2, yung mga solar energy, windmill at saka yung mga solar. Yun ang pangalawa. Tapos yung iba nga, yung mga AI. Yun yung mga trend ngayon. Carmona, Binyan. Exit.
Yan. Build up na. Kung tutuusin yung mga pa northbound, konti lang yan, ako yan, no? Ang karamihan yan to, pauwi na. Kasi uwian na eh. Pa southbound ang medyo bibigat ata dyan.